A pleasant morning. Hello. We praise God for this morning. Atin pong pag-aaralan ang kanyang mga salita. Kamusta kayong lahat? It's January 14, entitled Best Friend. Sa ating key text, makikita sa John 15 verse 15, "No longer do I call you servant, for a servant does not know what his master is doing. But I have called you friends, for all things that I heard from my Father, I have made known to you." So tayo mga kapatid, tinuturing tayo ng Panginoon na kaibigan. Dahil kung ano yung sinasabi ng kanyang ama, ay pagkakaloob niya sa atin at sasabihin niya sa atin. I saw it was the privilege of every Christian to enjoy the deep movings of the Spirit of God. A sweet heavenly peace will pervade the mind, and you will love to meditate upon God and heaven. You will feast upon the glorious promises of His Word. Napakaganda mga kapatid, itong salita ng Diyos nagpapaalala sa atin na nakita ni Sister White na sa bawat pribilehiyo na binigay sa atin, kailangan tayong magalak na lasapin ang pagkilos ng Espiritu ng Diyos sa buhay natin. Ang tamis ng makalangit na kapayapaan ay pupuno sa ating mga isipan. At mamahalin nating mag-aral ng kanyang mga salita. At higit sa lahat, manalangin sa kanya. Na tayo ay magpipiesta sa mga napakaganda at kagilagilalak niyang mga pangako sa atin. But know first that you have begun the Christian course. Know that the first steps are taken in the road to everlasting life. Be not deceived. I fear ye. I know that many of you know not what religion is. You have felt some excitement, some emotions, but you have never seen sin in its enormity. You have never felt your undone condition and turned from your evil ways with bitter sorrow. So tayo mga tao, if we're talking about training, nagtitraining tayo for Christian course, ito kasi yung simula ng ating paglapit sa Panginoon. This is the first step are taken in the road to everlasting life. Huwag tayong padaya. Huwag tayong maging mapabaya. Dahil nakakaalam ang ating Panginoon na napakadaming mga pagsubok nating pagdadaanan at natatakot si Sister White. Sinasabi dito, natatakot siya na marami sa atin ang hindi nakakaalam kung ano ang relihiyon. Even na nakaka-feel tayo ng excitement sa ating mga congregations, sa ating pagpupulong, sa ating mga religious gathering. Pero baka by emotions lang yung excitement na yun. At kung wala ng mga gatherings mga kapatid, baka mawawala na lang din tayo ng pananampalataya. Kaya pinapaalala sa atin ngayon na sa ating pag-aaral ng kanyang mga salita, wag nawa ipakita lang sa emosyon yung ating pag-aaral, yung ating kasigasigan na mag-aral, na atin pong lasapin ang tamis ng kanyang mga salita. At kailangang maging mapagbantay tayo dahil ang ating kaaway ay nagmamasid sa atin na kung saan tayo mahina, doon tayo hahatakin. You never have died to the world. You still love its pleasures. You love to engage in conversation on worldly matters. But when the truth of God is introduced, you have nothing to say. Why so silent? Why so talkative upon worldly things? And so silent upon the subject that should most concern you? A subject that should engage your whole soul. The truth of God does not dwell in you. Ito yung nakakatakot. Na kahit nakakaalam tayo ng katotohanan, pero hindi tayo masaya sa mga bagay ng makatotohanan. Minamahal pa rin natin yung mga bagay na makamundo, yung mga makalaman. At yung ating mga conversation, nagagalak pa rin tayo sa mga makamundong pag-uusap. Ngunit, kapag ang katotohanan ng Diyos ay ipakilala sa atin, wala tayong masasabi. Bakit ba tayo napakatahimik at wala tayong maibahagi sa ating mga religious gatherings, sa ating mga religious conversations? Bakit? Ito yung katanungan sa atin ngayon. Bakit napaka daldal natin sa mga bagay na makamundo? At napaka tahimik naman natin kapag
ito'y subject na concerning sa atin at sa kaligtasan. Mga kapatid, maging mapagbantay na tayo. Kailangan na nating buksan ang ating mga mata na ang katotohanan ba ay nananahan sa atin? I saw that many were fair in their profession, but within is corruption. Deceive not yourselves, false-hearted professors. God looks at the heart. Out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. The world I saw was in the heart of such, but the religion of Jesus is not there. If the professed Christians love Jesus better than the world, he will love to speak of him, his best friend, in whom his highest affections are centered. So marami ngayong nagpapanggap sila ay mananampalataya pero hindi nakikita sa kanilang mga gawa. Nakakatakot mga kapatid kung tayo ito. Dinadaya lamang ba natin ang ating mga sarili? Tayong mga mapagpanggap na mga nagtuturo ng katotohanan dahil nakakaalam ang Diyos sa ating mga puso. Kung ano yung nasa ating mga puso, yun yung sinasabi natin. Kaya kapag minamahal natin na magsalita ng mga makamundong salita, minamahal pa rin natin yung mga bagay dito. Kaya mga kapatid, linisin na po natin ang ating mga puso. Ito yung pinakaunang bagay na dapat nating baguhin, yung puso natin. At hindi na mahirap baguhin ang panlabas kung sa loob natin ay nabago na. Kaya si Kristo po yung kailangan natin at wag nawa tayong maging mapagpanggap lamang, kundi kailangang maipakita natin yung pag-ibig ni Kristo sa mundong ito. We will love to speak Jesus. He is our best friend, mga kapatid. He came to their aid when they felt their lost and perishing condition. When weary and heavy laden with sin, they turned unto him. He removed their burden of guilt and sin, took away their sorrow and mourning, and turned the whole current of their affections. The things they once loved, they now hate, and the things they hated, they now love. So may pagbabago pong mangyayari sa buhay natin kapag tayo ay mapuspos na ng kanyang pagkatao, mga kapatid. At pumarito si Kristo upang gamutin ang ating kalagayan ng mga mawawala na, ng makasalanan na kondisyon, nanghihina, nagugulumihanan, at naglilutang-lutang lang tayo sa kasalanan. Kailangan tayong manumbalik sa Panginoon at handa niya tayong tulungan na mawala ang lahat ng burden of guilt and sin sa atin. Kaya huwag tayong mawala ng pag-asa na anuman yung nararamdaman natin, kailangan manatili yung panatag natin dahil nandiyan si Kristo, manatili yung pananampalataya natin, panghawakan ng pangako ng Panginoon. Nababaguhin niya tayo. Kaya ang ating pong reflection sa ating devotional, is Jesus my best friend? If someone were observing me, would they hear me speak about Him more than I speak about my earthly friends? So kung si Kristo nga ang ating pinakamatalik na kaibigan, bawat taong nag-o-observe sa atin, sinisiyasat yung mga kilos at salita natin, nakikita at naririnig ba nila sa buhay natin na atin pong pinag-uusapan ang katuwiran ng ating Panginoon, yung kanyang kabutihan sa atin, kaysa sa ating mga kaibigan sa mundo? Kaya ito yung katanungan sa atin. We need Jesus. Kailangan nating maging best friend ng ating tagapagligtas para hindi na tayo mapanghinaan sa ating pang-araw-araw na buhay. May inspirasyon na tayong gumawa, may pag-ibig na tayong isulong at maipakita ang katotohanan sa buhay natin. Kaya ito po ang ating pag-aaral sa umagang ito, and God bless sa ating lahat.